Magandang araw mga ate at kuya. Tunghayan naman natin ang karugtong ng ating kwento na pinamagatang Mataray na Misis, Sikreto ni Rodel. Pero bago yan, kung gusto mo ang ganitong uri ng content, ay hihingi lang sana ako ng isang like, share at subscribe. Pakidamay na din ang notification bell para sa mga susunod na uploads. Maaari din kayo mag-comment or mag-email kung may nais kayong ibahagi. Pero kung ayaw nyo naman ang ganitong uri ng content, ay malaya po kayong i-skip ang aking videos. Salamat po. Simula na mag-usap kami ni Madam, ay madalang na niya ako kausapin. Or utusan man lang. Kaya tumitiyempo na ako para magsumbong sa aking among lalaki kung ano ang ginagawa sa kanya ng kanyang misis. Tapos, sasabayan ko ng resign para makaganti man lang ako sa mga katarayan niya sa akin. Hanggang isang araw, tinawag ako ni Madam Mary at may ipapaayos daw siya sa kanilang kwarto. Sinigawan niya ako mula sa balkonahe ng kanilang kwarto sa second floor. Rodel, akyat ka nga saglit, may ipapaayos ako sa'yo. Pasigaw na utos nito. Yes po ma'am, paakyat na. Sagot ko naman agad. Kitang-kita ko mula sa itaas ng balkonahe ang mga makikinis na hita ni Madam. Maiksi lang ang short nito. Kaagad naman akong kumatok sa pinto ng kwarto ni Madam. At binuksan naman niya yon. Madam, ano pong problema? Tanong ko agad. Pakiayos naman yung banyo, ayaw sumara yung gripo. Bahang-baha na kasi. Utos nito sa akin. Kaagad ko naman tiningnan ng banyo at nagulat ako na wala namang problema sa gripo. Pagtingin ko kay Madam, para sabihin walang problema, lumaki ang aking mga mata nang makitang wala na siyang kasuotan. Hindi ako makakilos. Para ako na-stuck sa sobrang pagkabigla. Nang lalapitan ko na si Madam, ay hinarang niya ako. Oops, asa ng picture? Ako ang magbubura para sure. Kaagad akong umuwi ng barracks at kinuha ang aking cellphone. Pagdating ko, ay nakarob na si Madam. Pero di ko agad binigay ang password ng aking cellphone. Anong password mo? Paano ko mabubura? Nagtatakang tanong ni Madam. Bibigay ko, Madam, pero after ko makuha ang gusto ko. Sagot ko naman. Hays. Oo, sige na. Basta promise mo walang makakaalam nito. At yung picture na yan, paninigurado ni Madam. Opo ma'am, promise. After natin, ikaw mismo magbubura. Panigurado ko sa kanya. At tuluyan na nga humiga sa kanyang malambot na higaan, si Madam. At inumpisahan ko na siyang hagkan at gawin ang dapat kong gawin. Sobrang nakakagigil si Madam. Sobrang bango at kinis. Nung una ay walang kibo si Madam. Pero kalaunan ay sumasabay na ito sa akin. Hanggang siya na ang tumatrabaho. At namalayan ko na lang na sumabog na ang tubig sa loob ng banyo. Naabot na nga ang langit. At gaya na nga ng pangako ko, ay siya mismo ang pinagbura ko ng litratong ebidensya ng kanyang kataksilan. After nang nangyari na yon, ay naging mailap na sa akin si Madam. Halos hindi na niya ako inuutusan or tinatawag man lang. Mag-uutos lang siya pag andyan ang amo kong lalaki. Minsan kumakain sila na sabay ni Doktor at tinatawag ako ni Dok upang utusan. Pero si Madam ay hindi kumikibo sa akin. Parang iwas na iwas si Madam, pero nakikita ko minsan na iba ang titig nito sa akin.
kaya nginingitian ko siya pero agad itong tumatalikod. Nagpatuloy ang ganong ugali ni Madam sa akin na halos 2 buwan. Hindi ko na rin nakikita ang sumusundo sa kanyang lalaki. Malamang ay sinabihan na niya ito na huwag nang pumunta sa bahay ni Doc. Hindi ako pinapansin ng aking among babae, buhat nang may mangyari sa amin dalawa. Hinahayaan ko lang. Katwiran ko, wala na maipagmamalaki sa akin na. At nababawasan na din ang pagiging mataray nito sa akin. Pero, ang nagpapasiya sa akin talaga ay yung palagi ko siyang nakikita na puro maiksi ang suot. Kahit wala naman si doktor sa bahay. Madam, may maitutulong ba ako? Tanong ko kay Madam. Meron, nagbabara na yata yung tubo ko. Pwede mo ba linisin? Sagot nito habang nakangiti ng pilya. Parang nakuha ko na ang gustong mangyari ni Madam. At hindi ko na napigilan ang aking sarili. Parang nawala ako sa aking katinuan nang makita ko ang kanyang kakinisan. Agad ko siyang niyakap mula sa likuran niya. At ang akala ko ay papalag siya. Pero mali ang akala ko. Nakatayo lang siya at hinahayaan ang aking ginagawa. Lalo ako nagkalakas ng loob at kaagad namin pinagsaluhan ang tamis ng tagumpay. At oo, sa pangalawang pagkakataon, hindi ko na pinilit si Madam. Kusa na itong bumigay sa aking kagustuhan. Nakukonsensya ako sa aking among lalaki. Pero, mahirap pigilin kapag andong ka na at manok na ang lumalapit sa palay. Patawad, Dok. Sambit ko sa aking sarili. Maya-maya pa ay tuluyan na nga umagos ang tubig sa loob ng banyo. At sa pangalawang pagkakataon ay nakarating na naman ako sa langit. Napadalas ang ginagawa namin ni Madam. Dahil minsan siya na mismo ang tumatawag sa akin at gumagawa ng dahilan para ako ay umakyat sa kanyang kwarto. Halos yata lahat ng sulok ng bahay ay nagawa na namin ang kasalanan ni Madam. Kapag wala ang aking among lalaki, palagi niya inutusan ang 2 kasambahay na babae upang mamalengke at maggrocery kahit madami pa naman laman ang kanyang rep. Kaya mahaba ang oras namin ni Madam para magtampisaw sa kasalanan. Tumagal ang aming lihim na relasyon ng 1 taon hanggang sa kailangan ko na magpaalam sa kanila upang umuwi na sa aming probinsya at lumipat na ng trabaho dahil may mas malaking oportunidad sa akin. Dok, magpapaalam na po ako. May inaalok kasi sa akin malaking trabaho ang kaibigan ko. Pagpapaalam ko sa mag-asawa. Oh, kailangan na ba? Kung ganun, maraming salamat sa serbisyo mo, Rodel. Balik ka lang anytime pag gusto mo. Habilin sa akin ni Doc. Oo nga, Rodel, naging pamilya ka na din sa amin. Balik ka lang anytime, ha? Magpapaalam ni Madam na malungkot ang mga mata. Opo, Doc at Madam. Dadalaw po ako paminsan-minsan. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Ang sagot ko naman agad. Bago ako umalis, may pumunta sa barracks ko si Madam, kinagabihan. Kumatok ito at agad ko naman binuksan at pinapasok. Wala si Doc noon ng mga oras na yon. Nasa operation room sa ospital. Rodel, naalis ka na ba talaga? Tanong nito sa akin. Opo, Madam. Kailangan po eh. Sagot ko naman. Ganun ba? Pwede bang bago ka umalis ay pabaunan kita nang di mo malilimutan? Pilyang sagot nito. Napangiti naman ako sa sinabi niyo ni Madam at kaagad na sumagot. Opo naman, ma'am. Basta ikaw. Sagot ko habang nakangiti. At tinulak na nga niya ako sa aking higaan at inumpisahan niyang alisin ang aking kasuotan.
at pinagsaluhan na naman namin ang bawal na ligaya at sabay inabot ang rurok ng tagumpay. Ito ang aking sikreto na maski ang aking asawa ay hindi alam hanggang sa ngayon. Maraming salamat po.